Ito mga kapatid, ang tanong. Tanong ni Boss Ken, kung nagpatuloy ang Sabat, bakit pa nagtayo si Kristo ng iglesia? Ayan, so di ko maintindihan kung anong koneksyon na parang kung nagpatuloy ang Sabat, bakit nagtayo si Kristo? Anyways, pag-usapan natin yan. At ito namang tanong na ito ay hindi ho namin pinag-usapan ni Brother Gomer kung paano sasagutin, pero sigurado naman namin na magkaisa ang aming sagot dito. Brother Gomer? Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, doon sa kanyang premise kasi na kung nagpatuloy ang Sabat, so ang ibig niyang sabihin, bakit pa nagtayo si Kristo ng iglesia? So, kung makikita po ninyo yung kanyang sinusubukan lang natin, Brother Johnson, na i-analyze, bakit niya po nasabi ito. So, ang kanyang katwiran dito, kung nagtayo ng iglesia ang ating Panginoong Kristo, dapat wala na yung Sabat. Malamang Parang ganun. oo. So, nakikita ko dito, Brother Johnson, yung kaisipan na lagi na nga nating sinasabi, at ito naman ay maraming ganito ang kaisipan talaga, na ang iglesia ay nag-umpisa lamang nung dumating ang ating Panginoong Kristo o nung siya ay nagkatawang tao na, Yun. Brother Johnson. Ayun po yung nakikita ko dito na ang kaisipan na yung church o yung iglesia ay nag-umpisa lang talaga, Brother Johnson, nung dumating ang ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. At nakikita natin na dapat, dahil mayroon ng iglesia na itinayo ang Panginoon, dapat wala ng Sabat. So para bagang lumalabas na yung Sabat at yung itatayong iglesia ng Panginoon ay hindi dapat na magkasama. Mhm. Ganon ang kinalalabasan ng kanyang tanong. Kasi kung nagpapatuloy ang Sabat, bakit pa nagtayo? So ibig sabihin, dapat wala na yung Sabat kasi nagtayo na ng iglesia ang ating Yo. Panginoon. Tama. Parang Okay? ganun. Ngayon, sabi ko nga, ito ay galing sa kaisipan ng marami na ang iglesia ay nag-umpisa lamang, Brother Johnson, nung dumating ang ating Panginoon. Pero yan po ay hindi itinuturo ng banal na kasulatan. Okay? Sapagkat sa lumang tipan pa lamang ay meron na pong bayan ang Diyos at wala hong iba, ito yung bayan ng Israel. Okay? Hindi naman po maikakailayan. Kumbaga, talagang sila yung pinili ng Diyos na kanyang bayan. Ang sabi doon sa isang talata ng Deuteronomio sa 28, tingnan po natin doon sa talatang 9, ang sabi diyan ay ganito. Sabi diyan, itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya. Ayan, gaya ng kanyang isinumpa sa iyo kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. So maliwanag na talagang itong bayan ng Israel, ito nga po yung bayan ng Diyos na kanyang pinili. Ang katotohanan niyan, ang tawag po dyan, Brother Johnson, doon sa Gawa 7:38, tingnan po natin, sabi dyan, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Yan. So, maliwanag po na mayroon ng iglesia, Brother Johnson. Mm-mm. Doon pa lang sa lumang tipan. At itong iglesia na ito, walang iba kundi yung bayan ng Diyos, yung bayan ng Israel, yung bansang bayan ng Diyos na yun yung bayang Israel. Marami ang tawag dyan ng Diyos Brother Johnson. Tinawag yan na iglesia, tinawag na babaeng ikakasal, tinawag na Sion. O marami pong katawagan po dyan sa bayan ng Diyos na yan. Ngayon, ang tanong dito kasi, Brother Johnson, ay kung meron na palang iglesia noon sa lumang tipan, bakit naman nung dumating ang ating Panginoon ay ang sabi niya ay magtatayo siya or itatayo niya? Ibig bang sabihin nun magkakaroon ng dalawang iglesia, isang iglesia sa lumang tipan at nung dumating ang ating Panginoon ay panibago namang iglesia? Hindi po ganon. Okay? At dapat nating makita na yung pagdating ng ating Panginoon ay yun po ay pagpapatuloy ng pangako ng Diyos sa bayang Israel bilang kanyang bayan. Okay? So dapat ito yung ating makita dito na ang pagdating ng Panginoon pala ay ito ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sino yung kanyang bayan? Yung bayang Israel. O tingnan po ninyo doon sa Lucas para makita po natin na yung pagdating ng Panginoon talaga ay katuparan talaga ito ng pangako ng Diyos sa kanyang bayan. O pansinin po ninyo dito sa Lucas, ang babasahin na lang po natin dito para medyo mabilis po tayo. Itong nasa Lucas 1, ang talata ay 72 or 72, 1 verse 72. Sabi diyan, upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Sa 73, ang sumpa
na isinumpa niya kay Abraham na ating ama. O nakita mo? Sa verse 74, na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. So makikita mo rito, ito'y hula, Brother Jorson, nung pagdating pa lang ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dito ay, ang unang ipinagbuntis nga ay si Juan, at yung kapanganakan ni Juan forerunner siya ng ating Panginoon. Ngayon, tungkol sa ating Panginoon, ang sabi naman dito, tingnan po ninyo dito sa 2 naman, sa 2. Pisahan natin doon sa 28. Ito ay nung ihandog na nung dinala na sa templo yung bata, ang ating Panginoon, at tinanggap siya ni Simeon. Sabi diyan, tinanggap nga niya sa kanyang mga bisig at pinuri at nagsabi. 29. Ngayoy papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. 30. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, nung mahawakan ni Simeon ang ating Panginoong Jesucristo, nung sanggol pa siya, ito yung kanyang sinabi at nakaredy na siyang mamatay kasi nga yun ang pangako sa kanya na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya makikita yung tagapagligtas ng Israel. Kaya nung mahawakan niya yung bata, ito yung sabi niya, pwede na siyang mamatay. Bakit? Sapagkat nakita ko na niya sa aking mga mata ang iyong pagliligtas. Verse 31. Na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. 32. Basahin pa natin. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kalwalatian ng iyong bayang Israel. So ito po talaga yung katuparan, yung pagdating ng ating Panginoon. Ay bakit? Bakit po mayroong hula ng pagdating ng ating Panginoon? Sapagkat nga, ang bayang Israel po ay nabuwal, natalikod po sila, sangayon sa Hoseas, sa 14 ang talata ay 1. Tingnan po natin. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. So ito palang iglesia na ito sa ilang, ito yung bayang Israel, ito po ay nabuwal. Okay? Ngayon, may pangako ang Diyos na ito'y muling itatayo sa pamamagitan nung pagdating ng ating Panginoon. So itatayo niya, no? So yun ang dapat nating maintindihan dito. Ang ibig sabihin, kaya pala dumating ang Panginoon, ay ang isang layunin nito, Brother Johnson, ay upang itayo yung iglesia. Walang iba kundi yung bayang Israel. Hindi ho ba? Ngayon, papaano niya po itatayo? Tingnan po natin, papaano ba itatayo ito? May hula po yan kung papaano niyang itatayo. Doon sa isang talata ng awit, sa 147 verse 2. Tingnan po ninyo. Itinatayo ng Panginoon ng Jerusalem, kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. So ito yung paraan ng pagtatayo. Kasi nga, nabuwal sila dahil sa kanilang kasamaan. O isa pang talata sa Isaias naman, sa 56 verse 8. Sabi diyan, ang Panginoong Diyos na pumipisan ng mga itinapon sa Israel. So ito yung hula, mga kapatid, na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, talagang ang kanyang layunin, ang pangunahing layunin niya, ay para sa bansang Israel. Kaya nga, nung ipanganak ang ating Panginoon, ang sabi nung anghel na si Gabriel, tingnan po ninyo, doon sa Mateo 1:23, nung sabihin nung anghel Gabriel kay Maria, na kanyang ina, sabi to, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung tatawagin ay sumasa atin ang Diyos. Ang sabi diyan sa 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ito yung bayan ng Diyos, walang iba, Brother Johnson, kundi yung Israel. Kaya nga, yung kaisipan na, bakit nagtayo pa ng iglesia? Kasi nga po, itong bayan ng Israel na ito, naligaw ito, nabuwal po ito Kaya ngayon, titipunin. O tingnan po ninyo, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pagpapatunay, na talagang ang unang purpose, no, ay yung para sa bansang Israel. Ang sabi niya doon sa Mateo 15, sa talatang 24. Datapwat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So nakita po ninyo ito, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagpapatunay talaga na siya ay isinugo para sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ito'y dapat na maintindihan po natin para hindi po natin iniisip na ang iglesia ay nag-umpisa lamang nung dumating ang ating Panginoon at nagkatawang tao. At itong talata na ito ng 15:24 na sinabi ng Panginoon ay tingnan po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo. At pati si Apostol Pablo ay talagang ito rin yung kanyang kaisipan. Ang sabi doon sa Roma 15, pansinin po ninyo, sa Roma 15 ang talata po ay 8.
Sabi niya diyan, sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Napakaliwanag nito, mga kapatid, na maging si Apostol Pablo, ito talaga yung kanyang kaisipan. Sabi niya, si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli. Ibig sabihin yung bayang Israel. Para saan? Sabi niya dyan, upang kanyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Kasi nga, pangako nga po yan eh. Kaya nga, nung dumating na ang ating Panginoon upang gawin yung kanyang misyon na tipunin ang bayang Israel, tingnan po ninyo yung kanyang tagubilin doon sa 12 alagad. Doon sa Mateo 10, ang talata ay 5. Sabi dito, ang 12 ito, tandaan po natin mga kapatid, wala pong alagad ang ating Panginoon na hindi Israelita. Lahat po ng 12 apostol ay mga Israelita po yan. Okay? At yan yung umpisa ng misyon ng ating Panginoon upang ang bansang Israel ay muling itayo. No? Ang sabi niya, kanyang itatayo, muling itatayo. Ang sabi dito, ang 12 ito isinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Sa verse 6, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So, ito po ay hindi humalabong aral ito mga kapatid. Ito po ay maliwanag na nung dumating ang ating Panginoon, ang pangunahing kanyang misyon ay para sa bayan ng Israel. Upang ito ay kanyang muling itayo sapagkat yan po ay inihula na eh. Hinula na po yan sa lumang tipan. Tingnan po ninyo yung Amos 9. Pansinin po natin yung Amos 9. Sandali. Para at least makita po natin. Ito yung katuparan ng hula doon sa Amos 9. Ang talata po ay 11. Sabi dito, sa araw na iyon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyon at ibabangon ko ang mga guho niyon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. So napakaliwanag mga kapatid. Kaya nga, yung pong iglesia na itinayo ng ating Panginoon, hindi po yun bagong iglesia. Okay? Yun po ay pagpapatuloy lamang ng bayan ng Diyos. Yan yung bayang Israel na binigyan niya ng kanyang mga kautusan. Okay? At kasama po dyan yung Sabat. Kaya nga yung tanong ni Boss Ken na ay kung nagpapatuloy daw pa ang Sabat, bakit nagtayo pa? Medyo nakukonfuse po siya sapagkat ang iniisip niya yung iglesia ay nag-umpisa lamang sa bagong tipan. Ang hindi niya alam, yung palang iglesia ay nag-umpisa pa doon sa lumang tipan at may Sabat yung iglesia na yon, Brother Johnson. Hindi ho yung iglesia ay walang Sabat, kundi nung nag-umpisa ang iglesia doon sa ilang, iglesia sa ilang, puntahan nga ulit natin yung Gawa 7:38. Tingnan po ninyo yung iglesia doon sa ilang. Sabi doon, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, kasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok na Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ay maliwanag naman pala ito. Nang ibig sabihin, yung pag-iral ng iglesia sa ilang, ay kaalinsabay pa naman nito yung mga kautusan na ibinigay sa bundok na Sinai, ay kasama po ang Sabat dyan. Kaya kung iisipin mo ngayon, yung tunay na iglesia talaga na itinayo ng Panginoon ay Sabbath keeper talaga yan. Ang ibig sabihin, Brother Johnson, kung merong iglesia ngayon na nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia, tapos ayaw sa Sabbath, ay mag-isip po kayo mga kapatid. Talagang dapat po nating pag-isipan kasi itong iglesia na umiiral po sa panahon ngayon ay ito'y pagpapatuloy lamang pala nung iglesia sa ilang na itinayo ng ating Panginoon sapagkat nabuwal. At yung aral, ang sabi dito ni Evangelista Esteban, abay, yung mga aral na buhay na tinanggap sa Sinai upang ibigay sa atin. Doon sa kanyang kapanahunan, doon sa iglesia na kinaaniban ni Esteban, ang sabi niya, yung aral na buhay na tinanggap sa bundok na Sinai, ibibigay sa atin. Ay di hindi mawawala yung Sabat kahit mayroon ng iglesia na itinayo ang ating Panginoon sapagkat yun ay pagpapatuloy lamang, Brother Johnson, yung
naunang iglesia doon pa sa lumang tipan. So yan po siguro yung maiksi na maisasagot natin dyan sa tanong na yan, Brother Jorson. Yung idadagdag ko lang dito, mga kapatid, ay ganito. Granting, no? Granting na nagtayo ng panibago si Kristo sa bagong tipan. Granting, hindi tayo sumasang-ayon. Ipagpalagay na natin. Ibig ba sabihin, dahil nagtayo ng panibago, dapat ay bago ang aral? Yan. Kasi totoo yung sinasabi ni Brother Gomer na halos karamihan sa pananampalataya ngayon ay hindi naniniwala ng iglesia o bayan ng Diyos ay nagsimula sa lumang tipan. Palagi po nilang inuunawa na iba ang bayan ng Diyos na Hudyo sa mga Kristiyano. Maraming bis na rin po natin pinaliwanag dito na ang ginawa ng ating Panginoon ay para hanapin ang mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. So kung iba, no, ay bakit mga Hudyo din ang unang hinanap ng Panginoon? At ang katunayan niyan, ang mga alagad ay mga Hudyo. Tapos nagbilin siya na unahin munang hanapin o pumunta muna sa mga bahay ni Israel. So mangyayari niyan, kung yun naman pala ang malinaw na sinabi at instruction ng Panginoon, hindi ho nangangahulugan na pinapawalang bisa niya yung Sabat. Kasi alam naman niya na itong mga Hudyo na ito na pinanggalingan ng mga alagad ay mahigpit na nangingilin, nag-observe ng Sabat. At dahil sa mahigpit ito, dapat ay mayroon tayong mababasa na itinuro ng Panginoon na isa-isa, baliktad doon sa utos. Diba yung nasa 10 utos, ay di bago na. O di, hindi na natin isa-isahin yon kasi hindi naman nila masabing nawala yon. Yung unang utos hanggang ika-10 utos. Ang ayaw lang nila yung ika-4 na alalahan na araw ng Sabat upang ipangilin. O di, sige, doon lang tayo sa pang-4. Dapat may tinuro ang Panginoon na huwag na ninyong alalahanin ang araw ng Sabat. Yung problema, wala ho tayong makikitang ganon. So, ibig sabihin, kung nagtayo man, kung sakali man, na nagtayo si Kristo ng panibago, wala rin naman sinabi siya na wag na ninyong ipapangilin ang Sabat. Marapa, kung inyong titingnan sa mga pagsaway o puna ng mga Hudyo sa kanya na siya ay hindi nangilin ng Sabat, manapa ay ipinagtanggol niya na ang ginagawa niya hindi labag sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, hindi niya pinapawalang bisa yung Mateo 12, yung Juan 6, ayan, 9, na sinira na yung chapter 9, o chapter 6, o chapter 5, marami, no? So, wala ko tayong mababasa na sinabi ni Kristo, wala na yan eh. Manapa, ang sagot ng Panginoon ay hindi niya nilalabag ang araw ng Sabat. So, makikita po natin na isang, punto para wag nating isipin na wala ng bisa yung Sabat. At ang isa pong maidadagdag ko dito bago tayo pumunta sa pangalawang katanungan ay meron po kasing ginawa ang Panginoon sa araw ng Sabat, mga kapatid. Meron pong mga mahalagang bagay na ginawa siya at yun mababasa po natin sa Genesis muna. Kasi sa Genesis ay yan yung ikapitong araw Chapter 2, verse 2 to 3. Tingnan po ninyo. Sabi po dyan, at nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3, ito yung 3 bagay na ginawa niya. At binasbasan. Yan. So, bless, ang pagkakabanggit dyan. Kung titingnan natin yung English, ay sabi dyan, and on the Sabbath day, God ended His work and He had made. He rested. So, ang ikapitong araw, sa talatang 3, God blessed. Yan. Blessed, binasbasan, at ipinangilin. Sa English ay sanctified and sanctified it. Yan. At anong ginawa? Ipinagpahinga. So, 3, binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga. Blessed, sanctified, and rested. Yung salita pong blessed and sanctified, ito po ay espesyal na ginawa ng Panginoon sa araw ng Sabat. So yung pong pagpapala na ginawa ng Panginoon dito, mga kapatid, pwede ba itong mawala? Kasi nagtayo na si Kristo. Granting nawawala ba ang basbas ng Diyos? Alam nyo, ang mga binabasbasan ng Diyos sa kasaysayan ng Biblia, hindi basta-basta nawawala ang kabanalan nito. At magbabasa tayo ng isang talata doon sa
aklat ng unang kronika 17:27 ay malinaw ang nakasulat doon na at ngayon kinalugdan mong pagpalain ng sangbahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman sa harap mo sapagkat iyong pinagpala o Panginoon at iyaoy magiging mapalad magpakailanman. So yung pinagpala ng Panginoon ay magpakailanman. Ito ay na hindi mawawala. For thou blessed, O Lord, and it shall be blessed forever. So hindi mawawala. Kaya yung sabi, may bago ng iglesia. Di wala ng Sabat. Una, napatunayan natin na hindi sa panahon ni Kristo nagsimulang iglesia. Pangalawa, hindi rin naman mawawalan ng bisang Sabat kung sakali na nagpanibago nga ng church ang Panginoon. Ayan. So, yan po yung ating maidadagdag doon sa puntong iyon, mga kapatid.